Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Kaninang umaga, eto nga po at nakabihis na rin po si Papa dahil papasok na rin po siya. At nagpaalam na nga din po ako sa kanya mga kalabs. At lumabas na nga din po ako ng bahay dahil papasok na rin po ako. Patatawirin na nga lang po ako ni Mama dahil wala naman po akong kasabayan sa pagpasok. Si kuya ko nga po ay nasa bahay pa sa mga oras na yan. Pero palabas na nga din po siya. At kaninang hapon po pala mga kalabs ay nagluto po kami ng adobong paa ng manok. Eto po pala yung naisip namin ni Mama na lulutuin. Dahil gagamitin na nga din po namin itong pressure cooker na binigay po sa amin ni Mamang Eva nung umuwi po kami sa Gonzaga. At syempre gagamitan na po natin ito ng silikon na panghalo. Para daw po hindi magasgas yung loob nitong pressure cooker. Non-stick din po kasi ito mga kalabs. At ngayon nga lang po namin ito gagamitin ni Mama. Sobrang nagandahan nga po si Mama nung nakita niya po itong pressure cooker na inuwi namin mga kalabs. Tamang-tama kapag magluluto daw po si Mama ng matitigas na ulam ay dito na lang din daw po niya lulutuin. Yung isa po kasi naming pressure cooker mga kalabs ay malaki po yun. At pwede nga lang po yun gamitin kapag maramihan po talaga ang niluluto. Kaya sa ngayon ay eto na nga lang po muna ang gagamitin namin ni Mama. Kaya susubukan po namin ito sa paa ng manok kung mabilis nga lang po itong maluto. At ayan mga kalabs, nung nagisa-gisa na nga po namin ito ay tinimplahan na rin po namin ito ng mga pampalasa. Lahat na nga po ng pampalasa nito ay pinagsabay-sabay na nga din po naming nilagay. Ang akala po kasi ni Mama dito kapag po binubuksan ay mawawala po muna yung usok ng pressure. Kaya pinagsama-sama na po namin lahat ng sangkap. At nung nailagay na nga po namin lahat ng sangkap ay hinalo-halo po muna ito ni Mama bago niya po ito takpan. Naglagay na rin po pala ako dito ng isang basong tubig hanggang po sa maluto itong paa ng manok. At ayan mga kalabs, wala pa nga po itong 10 minuto ay palambot na nga din po itong paa ng manok. At ganun nga po kabilis mga kalabs na maluto ito. Ang kinaganda nga din po ng pressure na ito kahit sobrang init ay pwedeng-pwede nga lang din pong buksan agad. Hindi po tulad ng ibang pressure cooker na kailangan pasingawin po muna yung usok bago nga po ito buksan. At eto na nga po mga kalabs, wala pa pong 20 minutes ay malambot na rin po itong paa ng manok. Grabeng tuwa nga din po namin ni Mama dito dahil mabilis din po pala itong makaluto. Kapag po kasi sa kawali po namin ito niluto, ay siguradong 1 oras po yung tagal bago po ito maluto. At nung lumambot na nga din po ito mga kalabs, ay nilagay na po ito ni Mama sa bowl dahil kakain na nga din po tayo. Tignan nyo naman po at naghihiwalay na yung balat sa buto. At syempre nung nakahain na po tayo ay kakain na. Kain po tayo mga kalabs. Habang kumakain po pala tayo mga kalabs ay isha-shoutout ko lang po muna sila Ate Raiza Pura de la Cruz, Jo Pasobilio, Carl Gonzalez Rosendal, Alia Romero Katian, Angeli Sebreros, Genevieve Bekislao, Lloyd Francis. O siya, balik naman po tayo dito po sa kinakain ko. Mainit-init pa nga po itong kinakain ko dahil hindi ko pa nga po ito masyadong mahawakan. Mas gusto ko po kasing kinakamay mga kalabs kapag po ganito yung inuulam ko. Eto nga po si Kuya ay nakadalawang pirasong paa na nga po siya ng manok. Habang si Papa ay parehas nga lang po kami na wala pa pong nakakain. At nung medyo malamig-lamig na nga din po itong kinakain ko, ay syempre tuloy-tuloy na nga din po ang kain mga kalabs. Favorite nga din po naming inuulam ito pong paa ng manok. At hindi nga din po nakakasawa.
Pero alam nyo po ba mga kalabs, may napanood nga po ako na ito pong paa ng manok ay piniprito po nila. Pero bago nga po nila ito pinrito ay pinalambot po muna nila ito. At crispy fry nga din po ang nilagay nila. Sabi ko nga po kay mama, sa susunod ay subukan naman po namin. Kapag po kasi nagluluto kami ng ganito ay madalas puro adobo. Pero masarap din naman po ito kapag po sinampalukan. Minsan lang din po kasi namin nasubukan na magluto po ng paa ng manok na sinampalukan. At yung pang-asim nga po na nilagay ni mama dun ay yung bunga po talaga ng sampalok. Masarap din po pala mga kalabs kapag po yung talagang sampalok yung nilalagay na pang-asim. Hindi ko nga po ito masyadong mahawakan mga kalabs dahil mainit-init pa po talaga. Sabi nga po ni mama sa akin ay palamigin ko daw po muna ito bago ko po ito kainin. Nakarami na nga po si kuya pero ako po ay hindi ko pa po nauubos itong isa.